May mga kwento na karaniwang lumalabas lamang kapag may inuman, kapag gabi na, kapag tahimik na ang paligid, at kapag ang mga tao ay unti-unting nawawalan ng hiya dahil sa alak. Minsan, sa gitna ng tawanan at tagayan, may mga kwentong hindi pala dapat kinukwento dahil may mga nilalang na nakikinig. At sa gabing ito, may apat na magkakaibigan na matutuklasan ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bisita na hindi nila inimbitahan sa kanilang inuman. Matagal na panahon na rin nang huling magkita ang apat na magkakaibigan, sina Ken, Marco, Jules at Arvin. Magkakabarkada sila noong high school. Pero tulad ng karamihan, nagkanya-kanya na sila ng buhay. Hanggang isang gabi, nagkayayaan silang mag-inuman sa bahay ni Ken sa probinsya. Isang simpleng bahay sa gilid ng baryo. Sa likod ng bahay, may maliit na kubo. Doon sila naglatag ng mesa. May pulutan, may barbecue, may chicharon. At syempre, maraming bote ng alak. Pare, tagal na nating hindi nagkita, sabi ni Marco habang nagbubukas ng bote. Simulan na natin to, sagot ni Jules. Nagbanggaan ang mga baso ng magkakaibigan. Tagay, tagay mga pre. Habang tumatagal ang inuman, nagiging mas madaldal ang barkada. Napunta ang usapan sa mga kababalaghan. Ako may kwento, sabi ni Marco. Talaga? Sagot ni Arvin. Oo, pero nangyari talaga ito. Napatahimik ang lahat. Pinatay ni Ken ang isang ilaw sa kubo. Mas naging madilim ang paligid at doon nagsimula ang kwento. May pinsan si Marco na nakatira sa isang liblib na baryo. Isang gabi, nagkayayaan silang mag-inuman sa tabi ng ilog. 5 lalaki sila. Tahimik ang lugar, malayo sa mga bahay. Habang nagiinuman sila, may napansin silang isang lalaki na nakaupo sa kabilang mesa. Hindi nila kilala, pero may hawak itong bote at parang nakikinig lang. Pare, kilala nyo ba yun? Tanong ng isa. Hindi, hindi rin sila lumapit agad. Pero may kakaiba sa lalaki. Hindi siya nagsasalita, hindi siya gumagalaw, at parang hindi nauubos ang laman ng bote niya. Lumipas ang ilang minuto, napansin ng pinsan ni Marco ang isang bagay. Kahit maliwanag ang buwan, walang anino ang lalaki. Hindi niya ito agad sinabi sa mga kasama, pero nagsimula na siyang kabahan hanggang sa biglang tumayo ang lalaki. Dahan-dahan itong lumakad papunta sa kanila. At sa bawat hakbang, parang mas nagiging malamig ang hangin. Huminto ito sa harap nila. At saka, nagsalita. Mahina. Paos. Isang pangtagay? Nagkatinginan ang magkakaibigan. May kung anong mali, may kung anong kakaiba. Hanggang sa napansin ng isa sa kanila, ang paa ng lalaki, baliktad. Doon na sila nagsigawan. Nagkagulo ang mesa. Natapon ang mga bote. Tumakbo sila palayo sa ilog. Pero habang tumatakbo sila, naririnig nila ang boses ng lalaki sa likod. Hindi pa tapos ang inuman. Natapos ang kwento ni Marco. Tahimik ang kubo. Walang nagsasalita. Hanggang sa nagsalita si Ken. Pare, ang creepy naman yan. Nagtawanan sila. Akala nila tapos na ang usapan. Nagtagay ulit sila. Pero may napansin si Arvin. Pare, bakit 5 ang baso? Napatingin silang lahat sa mesa. 4 lang sila. Pero may 5 baso. Unti-unti silang napalingon sa likod. May lalaking nakaupo sa bakanting upuan. Tahimik. May hawak na baso. At nakangiti. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. At ang paa, baliktad. Tinaas niya ang baso. At sino ang nagsabing 4 lang kayo? Namatay ang ilaw sa kubo. At mula sa dilim, narinig ang huling salita. Tagay! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.